May buhay magpakailanman ang tumatanggap na may pananampalataya kay Kristo, ang ating tinapay ng buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya nagtuturo sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay life. Bago tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at pakishare po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like na rin po ako sa YouTube dahil paunti-unti na po tayo magmamigrate ng mga videos ng Word of the Day sa YouTube. At ganun din po, greetings sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng Word of the Day sa Radio Maria Philippines. Mga kapatid, ikaw ba'y naghahanap buhay? Sapat ba ang iyong kinikita para tustusan ang pangangailangan ng iyong pamilya, ng iyong mga anak, o maging ng iyong sarili? Naghahanap buhay tayo. At iba't ibang trabaho, iba't ibang hanap buhay ang ating pinapasok para lamang maitaguyod ang pamilya, ang buhay. Kaya lang, minsan sa paghahanap buhay natin, hindi talaga buhay yung ating natatagpuan. Minsan kapahamakan, minsan nga kamatayan. Kaya napakahalaga mga kapatid na tingnan at suriin, tanungin ang sarili. Ano ba ang hinahanap ko sa buhay? Napakahalaga ng paghahanap sa buhay. Ano ba yung buhay na hinahanap natin? Ito yung sinasabi rito sa ating gospel ngayong araw na ito. And for several days already, ang ating gospel ay tumutukoy sa bread of life, sa tinapay ng buhay. Yung tinapay ay sumisimbolo na sa buhay. At ito ay hindi lang sumisimbolo sa buhay, kundi sumisimbolo rin sa pananampalataya sapagkat sinasabi sa ating gospel na si Jesus ang tinapay ng buhay. Meron ba tayo niyan? Kumakain na ba tayo ng tinapay ng buhay o nakikinabang na ba tayo sa tinapay ng buhay? Mga kapatid, ito yung pinakamahalagang paghahanap natin. Ang paghahanap sa Diyos, ang paghahanap kay Jesus. Kaya nga ang naghahanap sa Diyos, sabi sa gospel natin kahapon, dadalhin tayo ng Ama kay Jesus. Kung naghahanap tayo ng kahulugan, kung naghahanap tayo ng buhay, dadalhin tayo kay Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa paghahanap buhay natin araw-araw, mahalaga ang tanong, nahanap mo ba si Jesus? Nahahanap mo ba siya? Nakikita mo ba siya? Nararanasan mo ba siya
sa iyong mga hanap buhay, sa iyong trabaho. At sa ating, siyempre, pang-araw-araw na buhay. Mahalaga ito mga kapatid. Mahalaga na si Jesus ang tunay na hinahanap natin, ang Diyos. Sapagkat kapag natagpuan natin ang Diyos, kapag natagpuan natin si Jesus sa buhay natin, magkakaroon ng saysay, kahulugan, kasiyahan ng lahat. Kaya sabi nga niya, napakahalaga ng pagtanggap natin, ang kainin natin ang kanyang katawan, inumin ang kanyang dugo. This is the Eucharist. At ito yung nais ni Jesus para sa atin, na yung pagtanggap sa Kanya, hindi lang of course katawan at dugo, kundi ng buong si Jesus, ng buong pagkatao at pagka-Diyos na kapag tinanggap natin siya sa atin, parang tinapay na inabsorb ng ating katawan, yung nutrients, ito yung magbibigay ng lakas at sigla, magbibigay buhay sa atin. Pero kapag tinanggap natin si Jesus ng buong buo, mga kapatid, mabubuhay tayo spiritually, hindi lang physically, at mabubuhay tayo magpakailanman. This is eternal life, buhay na walang hanggan. Lagi nating iisipin at lagi nating alalahanin na kapag tayo naghahanap ng trabaho, ang iniisip natin yung pang dito lang sa mundo. Yung kakainin natin ng ilang araw o buwan siguro. Pero lahat ng yan ay lilipas. Magugutom din tayo. At maghahanap ulit ng panibagong pagkain. Pero kapag tinanggap natin si Jesus once and for all, yung kabuuan ni Jesus, mabubuhay tayo magpakailanman. Kaya nga napakahalaga nito mga kapatid, no, na hindi lamang tayo nag-iisip ng ating makakain na agad din naman tayong magugutom, kundi isipin at pahalagahan natin, hanapin natin yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na hanap buhay. Yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, at yan ay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga kung ikaw ay tatay o nanay, isang magulang, napakahalaga na ipakilala mo si Jesus sa iyong mga anak. Yung mga magkakaibigan, isang pamilya, mahalaga na tayong lahat ay naglalakbay, nagsasama-sama para makarating kay Jesus, para makilala si Jesus. Sapagkat si Jesus yung ating daan, katotohanan at buhay. Mga kapatid, sana hanapin natin ang tunay na buhay. Yung buhay na hindi lang para dito sa mundo, kundi yung buhay magpakailanman. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus, pagtanggap kay Jesus, at pagbabahagi kay Jesus sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos makapangyarihan, salamat po sa paghahatid sa amin kay Jesus na iyong anak. Sapagkat kami nagtitiwala na dadalhin niya kami papalapit sa iyo. Nawa kaming lahat ay maging bukas sa pagtanggap kay Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré,
St. Vincent de Paul, St. Bernadette Soubirous, St. John Vianney, St. John Bosco, St. Clare of Assisi, St. Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.